Good morning mga kalapatids. I hope nasa mabuti kayong mga kalagayan. Nandito nga pala ako sa tropa. Bumisita ako dito. Meron akong badge sa inyo. Hindi po tayo mag-aabang itong araw na ito. Kasi po, so kung napanood nyo yung huling video, meron po tayong one-eyed code sa mga ibon natin. So, ginagamot ko po sila. So, yung 130 miles, nalilipa rin nila ngayon, di tayo nagpadala. Ngayon, nag-loft visit na lang ako. Ang pinuntahan ko po ngayon ay si Mr. Van Sanchez with at least 20 years experience sa pagkakalapate, who also owned one of the best pigeon in East London, who won 13 times first. The Special Blue. Ito po si paring Van Sanchez. Pare, say hello pare sa mga kalapatids. Hi, kamusta? Long time no see everyone. Ayan o, ayan o si paring Van Sanchez. Ito po ang talagang nag-ano sa akin, nag-guide na mag-ibon dito. Kahit siyempre may experience tayo sa Philippines, hindi naman yung ganun na ka-experience. But itong taong to ang talagang ginaid niya rin ako sa pagkakalapate. So ayan, kaya dalawa kami ngayon nagkakalapate sa mga kasama namin dito sa mga taga London at saka across the UK. Meron kami sigurong mga kakilala mga up to 20 Filipinos na nagre-race sa UK. Hindi kami karamihan, pero competitive kami. Yan, competitive kami. Yan. Si Paring Van nga pala, magpapakita niya yung mga linyada niyang ibon. Yan. Meron siyang mga ibon dito na mga nakatapos ng mga finisher ng Turso. Turso is about 510 miles dito sa kanya, sa kanyang bahay. So, come on Van, pakita mo sa amin mga ibon mo. Yan. Bisitahin natin yung loft ni paring Van Sanchez. Napakaganda po ng loft niyan. Ayan. Pinagawa niya po yan. Modified talaga yan. Talagang siya po ang kumbaga siyang architect. Ayan. Ayos lang natin itong ating stick. I cannot help but mention si Blue. Ayan, yan nga pala. Ayan o. Ayan o. Wala na akong masasabi pa. Ayan po ang ni Now He's Talking. The Super Blue. Ayan po ang kanyang mga resulta. Ayan. The famous Blue. Ang nagbitbit sa pangalan ng Van Sanchez. Yan. Proven racer, proven breeder. Yan. So ngayon, hindi na po madami ang lahi nito ngayon. Pero we try to keep as many as we can sa aming loft. Kaya majority ng lahi niyan, almost nasa akin naman eh. Kaya nagpapalitan lang kami ng ibon ni paring Van para makip namin yung mga lahi na yan. So tayo lang natin tong ating stick. Yan. You know, ganda man ang background. Si Super Blue. Yan. And then since we moved to this address mga 6-7 years ago, nag-umpisa na naman ako. Kaya yung loft ko maliit lang. Hindi ko na kayang mag-alaga ng napakaraming ibon. Yan. So, very minimal, limited na lang ang mga ibon na kaya kong i-keep. Just to enjoy the sport really. But if you want to be competitive, you need to have the proper setup. Meron ka dapat section for the widow woodcocks, hens, babies, and even sa mga stock birds. So, me, for now, I'm just trying a few birds for racing actually. Kasi we need results instead of me concentrating on the breeding side of it. So, with the dalawang section lang yung loft ko dito, isang widowwood at saka hens or babies sa kabila. It's hard kasi hindi ka naman pwedeng maging competitive kung ganito yung setup mo eh. Pero me, I'm just trying to enjoy it and I'm trying to find those few birds that can win for me. Anyway, it's been magulo ang sitwasyon dito sa racing dahil since we left the EU, ang hirap na tumawid sa dagat papuntang France or even Spain.
That was really my target when I moved here. Pero ang daming mga requirements ngayon. So, to enjoy the sport, you'd rather punta ka kung saan komportable. So, I went back to the north and hoping to breed the next sprinter. So, The just next to show Super you, Blue. ito naman, one of my birds, dalawa lang naman ang pwede kong ipakita sa inyo for now. They're both racers, they're both finishers, they're not big winners. Pero sometimes you have the confidence na along the way, makapag-breed sila ng magandang ibon. O hopefully, kasi this is a 3-year-old cock na eh. So with my circumstances, I just have to try to raise them properly. So next year is another year. I'm hoping I can build up a team. And sana sa mga babies nila, I can produce something. And yeah, this is one of the grandsons of Blue. Ayan. Pero he's not a sprinter, but he went up to 500 miles, very reliable. He went there twice na. Just to let you know, sa mga hindi pa nakapanood ng vlog ko, kung ngayon lang kayo nanonood, ito pong 500, ito pong Thurso is sa Scotland. So siya na po ang tuktok ng United Kingdom. So 510 air miles po yun. Tsaka napakalamig po ng weather doon. Actually, kung nakikita nyo, naka-jacket kami ngayon. Kasi ang hangin ngayon ay northeast wind. So ngayon po, tulak ang hangin, galing ng norte, east wind pa, kaya napakalamig. So ngayon, naka-jacket kami, kaya siguro hindi pinakakawalan ng mga ibon na nire-race ngayon sa Redford ng 130 miles sa young birds. So these are the only two cockbirds I can show you kasi sila lang talaga yung pumasa sa aking stringent selection. Kumbaga, yung criteria ko medyo maigpit. Pagka hindi mo kinayang race at hindi ka consistent, out ka. So these are both descendants of the Good Blue. But as I've said, I'm looking for the next generation of winners, you know. So I can cross, I can go back to the original, but I tend to cross na kasi they're the original Van Loons. So you just want to try with something else, crossing with the much modern lines. Andiyan ang mga Vandenbulks, mga Kittel lines, mga Herman Pusters. But anyway, at the end of the day, there are only two kinds of pigeons, good and bad. So you just have to be strict with your selection. So ito, mga galing na rin kay Pluto, kahit ito isa na to. Both finishers from 510 miles in good time. Kaso sabi ko nga, kung mataas ang iyong standard, obviously, they're not the sprinters that you're looking for. But I'm hoping I can get something special for them by crossing them with other hens that can produce. So, yun nga. Salamat kay paring Ardi at pumasyal dito. Maraming pag-uusapan about the birds, you know. So, it's up to you where you want to specialize. Depende sa circumstances nyo, saan kayo aabot, kung anong kaya nyo, yun lang ang gawin nyo. Kung maraming magagaling na ibon eh. At the end of the day, kung minsan you just have to look at the results and tignan nyo yung sarili nyo kung saan kayo nagkukulang at dapat alam nyo rin kung saan i-analyze yung dahilan bakit nanalo kayo o natalo kayo. So, you know, at the end of the day, for me, young birds is a lot of it nasa fancier skills. Pero pagdating sa old bird, you need both your skills and the bird needs to be there. So, hopefully in the next years to come, merong lumabas na bagong superstar. Yeah, exactly. Well, I got lucky with this bird, you know. But kailangan parisan ng konting pagtsatsaga at saka yung passion mo sa pag-iibon. Kailangan pakita mo proper maintenance, management, etc. So it works hand in hand. So, yun nga. Nakita ko mag-race ang ibon na yan. Grabe ang trapping yan. Unbelievable mag-trap ang ibon na yan. Parang parang basket ko. Kung ikaw nag-basketball, tumira ka ng 3-point basket. I think the Good Blue... galing yan. Galing mag-trap ang ibon na yan. It's got all the qualities. Kaya kung hinanap sa mga ibon yung complete package na eh. Mabilis. Nagtatrap ng mabilis. May speed, matibay. Hindi basta-basta nagkakasakit. Maganda yung character. Pag yun, nakuha nyo lahat yun. Yung input nyo na lang, kailangan very ideal at saka yung tamang management kasi the birds will do the rest. So agree. I agree. Minsan they come, ito yung mga once in a lifetime mga ibon na sinasabi nila. But you're hoping you have a good strong team
they can take turns. So, ako ganun ang races dito sa Yeah. UK. Eh. Pareho kami. Palagi kami nag-uusap ni Paring Van. Kaya ang ano namin yan, ang concept namin, ang target namin ay makita yung susunod na magaling na ibon. Kaya nga sinasabi ko palagi kay Paring Van, ang ano dyan, nag-uuna dyan yung mga ibon eh. Quality pigeon, yeah, best to best, tapos mga babies, tapos yung pong health ng ibon. So tatlong stage yan eh. Get a quality pair, create a good babies from them, then the health. So, tatlo yan. Pag nakakuha nyo yan, kasi malalabas naman siguro yung package na sinasabi ni Paring Van na yung matibay ang ibon, hindi immune sa mga sakit, yung mga ganun ba, lalabas at lalabas yan eventually. Yun lang ang na-analyze namin. Ayun, no? Kasi siyempre ako, nasa ako sa experience kasi pag-iibon, nasa more than 10 years na ako. Paring Van, more than 20, almost 30 years na to eh. Nagre-race eh. naman. Yeah, kasi, if you think about it, 20 years pa lang ako sa UK, ano ka ba? 20 years? Oh. 20 years. 20 years na nag-race to. Ay ako. Hindi naman ako nag-start kagad. I would say roughly 17 years. Ayan, 17 years. So, imagine experience niya 17 years. He's like 7 years ahead of me. Kaya marami rin siyang alam sa pag-iibon. Siyempre, kaya kami palagi nag-uusap ni Paring Van. Just breed as much as you can, look after them well, weed them out, make sure yung mga the best lang ang nakukuha nyo, at yung mga walang ginagawa, obviously, alam nyo na ang gagawin sport, nyo. you know what to do. Yeah. Yeah. And, yan, the most overall rate talaga is enjoy nyo lang. At Enjoy nyo lang, correct. Kasi marunong kayong mag-analyze kung ano ang resulta, yun ang pagbabasihan, wala tayong pag-uusapan. Results will do the talking. Correct. Basket will do the rest. Yeah, there you go. So, enjoy lang natin. Ayan, Kasi enjoy lang. everyone's got their own let's opinions go. about. Pero kung tayo magdatalo, resulta pakita mo sa akin. Yeah, Lang yan. ito yun. I agree with that. I agree with that. But there's plenty, many roads that lead to Rome, sabi nga, yun ang kasabihan. So, maraming paraan paano manalo. Pero nasa inyo yun kung ano yung nakikita nyong tama at nagiging successful kayo doon. Just continue. You know? At baka meron ka may-share sa amin, baka yan ang winning formula, I would be interested to know too. Agree. Kaya nga, sa mga viewers na mga nanonood dyan, salamat sa mga pagpatuloy na panonood sa amin dito sa video ko, sa channel ko. I try to give as much as I can sa pag-video, no? Marami pa tayong loft na pupuntahan dito, mga top flyer pa pupuntahan natin. Mag-video ko para sa kanila. And then, isi-share ko sa inyo. Perhaps yung mga sikreto nila, kung ibibigay nila sa atin ang kanilang mga sikreto. But not many fanciers do that. Walang secret. Walang dito sa amin, walang sikreto kami nito ni Pare mo kung ano yung ginagawa namin. Pero ito, aaminin ko po sa inyo, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng nakanood sa video ko previously, hindi ako talaga gumagamit ng gamot sa mga ibon. For the first time in my racing experience sa career, sa pag-iibon, gumamit na po ako ng antibiotics. Yung mga ibon po natin, nagkaroon sila ng, they call it fat eye, pero one eye cold yun eh. So, ang nangyari, the whole flock ng young birds ko, nagkaroon sila. Pero yung iba meron, I would say 90% meron, yung 10% wala. But, again, meron na yung mga yan, hindi lang natin, hindi masasabihin sa atin ng mga ibon kung may masakit sila o what. Pero mapapansin mo, dumadami. So, sabi ko nga, kaya nagpanik ako. So, ngayon, gumagamit na ako ng antibiotics. Hindi ko man gusto, wala tayong choice. I wanna compete. Kaya, masama ang loob ko, hindi ako nakapag-race ngayon. Pero I think I'm on a good side that kasi pumangit bigla ang weather, gaganda ang weather mamayang hapon, so ang mga ibon baka i-hold over nila. So walang race ngayon, baka bukas pakawalan. Again, young bird season ng mga sickness ay ngayon na. Kaya yung mga one-eyed cold na lumalabas at saka young bird sickness is the worst as well. Kasi dito pwedeng mamatay ang ibon mo. Yung mga winners na babalitaan ko, namamatay na lang. Yung mga nanalo ng previous races, they just drop dead.
ganun ka-severe ang young bird sickness namin dito sa UK. Kaya kami rito, careful kami. For the first time, again, I'm gonna say it, ngayon lang po ako gumamit ng antibiotics. Never use antibiotics in my whole career as a fancier. So, yan po. Inaamin ko po sa inyo, gumagamit na ako ngayon. Kaya, natatawa nga si Paring Man kasi sinasabi ko sa kanya, kasi kami dalawa, hindi kami naniniwala dyan eh. We intend to build a good pigeon na yun nga hindi magkakasakit. Pero pag competitive ka, gusto mo palagi ka nagpapadala eh. You know, this is our chance. Sinabi ko nga kay Paring Ban, look, I bred so many young birds para lang mapadala, para makipag-compete. Kasi ang mga kalaban ko, ang daming young birds. Ang dami nilang binibreed. Tapos ikaw, ang ibon mo, 12 against what? 30, 40 young birds. Hindi pwede yun. Kailangan lumabang ka, dagdagan mo ang mga young birds mo. And again, nakita nyo naman ang setup natin sa bahay. Hindi naman ganun kalakihan. Kaya ang nabibreed lang natin ay minimal lang. Kaya ang ginawa ko this year, kasi last year na yung loft natin yon, by second week o third week ng September, yung young bird section na yon, giba na. Kasi nga yung project natin sa bahay, yung project namin sa bahay. So magkakaroon kami ng extension, liliit na naman po yung garden natin. Yan. So yun, kaya ko in-extend yung aking young birds loft to have a good result this year as well. Kaya dinamihan ko ang young bird ko, pero unfortunately, it is what it is. And siyempre, unahin natin yung bahay natin, family natin, bago yung mga ibon. Again, sasabihin ko po, mga kalapatids, pamilya muna, bago kalapate. Yan. Ako, I think with the young birds, mas challenging talaga. Sa mga audience natin sa Pilipinas, alam nyo paano ang labanan sa PHA or sa mga big clubs. Ang sakit sa ibon talaga ang number one challenge. Kung mapapanatili nyo ang health ng mga ibon, I think you're on the right track and you get the better chance of winning some good prizes. Dito sa UK, ibang-iba. Kasi we're not really winning for money here or something like that. It's more of like enjoyment. Kung manalo ko man ng pera, parang break-even lang naman yun eh. So, sa mga audience sa Pilipinas, you know how it works there, you know. If you need to treat the birds, you have to treat them. Simple lang yun. And hindi na bago sa atin ang pagtitreat ng mga ibon sa Pilipinas, and we know that. And, well, the birds should be there, and then the proper management, yung kaya nyo lang ang gawin nyo. Kung yun ang kaya, yun ang gawin nyo. Kasi pagka hindi nyo kayang i-manage the whole team, obviously, mako-compromise. So, ako, to be honest, I only have like, how many babies have I got? 9 na lang to eh. So, from with this shed, sabihin nyo malaki, hindi. I mean, I'm still trying to, there's teething problems pa rin dito dahil yung ventilation ko hindi tama. I have to admit it. And it's only you who can see that, who can analyze what the problem of your loft is. Maliit lang ang loft ni Paring Ban. So when the time comes, siguro sana merong lumabas na medyo matindi-tinding ibon dito, and Paring Ardy will be back for more updates later on. Absolutely. Salamat Paring Ards. No problem. Yan, sa mga kalapatid dyan, palagi kayong mag-iingat and good luck sa mga upcoming itong races nyo this weekend and more upcoming races. Sana maganda ang mga resulta nyo. Sana all. Hanggang dito na lang. Stay safe and God bless. Paparonda si Paring Ban. Yan po. Malit lang po ang setup niya. Ayan. Bali 8x8 lang yan. Yan ang mga young birds niya. Yan. Kalilipat lang ni Paring Ban dito. About what? How long you been here, Ban? 4 years? How long have you been here? 6 years? 6 years. Oh, yan. Kalilipat niya po. Maganda ang ano niya rito, ang setup niya rito. Yung mga young birds niya. Yan. Yan. Setup ng bahay ni Paring Ban. Napakaganda po. Yan. Ang mga ibon ni Paring Ban, malakas sumipad yung mga yan. So, nung bago-bago pa ng bago lumalabas pa spring pa lang, lumilipad ang ibon ni Paring Ban up to 2 hours. Wala pong yan, talagang lakas lumipad ng mga young bird niya. Yan. So maganda po ang kanyang rito, ang setup niya rito. Yun nga lang, ang hindi niya pa nakikita yung
the one. Yun nga yung hinanap ng Super Blue. Kaya yun ang target niya ngayon, na hanapin yung ibon na yun. Kaya nag-struggle din siya sa paghahanap na yun dahil nga ang dami talagang choice ng pagpe-pairing eh. Kaya sana makita niya at one point, you know, at maambunan din ako. Palagi naman ganun eh. Hindi naman madamot siya si Paring Ban. Ako na magsasabi sa inyo. Yan. Hindi madamot sa ibon yan. Yan. Nawala na, nag-range na. Ayan, wala na. O sige, hanggang dito na lang mga kalapatids. Again, ingat kayo palagi. Stay safe and God bless. Yun guys, nag-loop visit ka na. Okay? Baka ambunan ka pa ng magaling na kalapate. Papakainin ka pa. Naks naman. Ang sarap naman. Si Paring Ban Sanchez talaga, very galante yan eh. Ayan o. Share ko lang sa inyo. Okay, lovely. Sige, kain tayo mga kalapatids.